Sa nakaraang video ay ipinakitang mayroong bata na nakita ng team ng ating bida. At napasabi ang ating bida ng meron akong masamang pakiramdam dito. At bakit pakiramdam ko ay parang merong malaking pangyayari ang magaganap ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay mayroong system notification na lumabas na nagsasabing merong hindi ine-expect na quest na nagsisimula. At napasabi ang ating bida ng, tang na. At ipinakita na ang batang iyon ay naglalaro kasama ang pamilya nito. At meron itong nakitang bulaklak at inilagay sa tenga ng kanyang ina, ngumiti. At nagsabi ang ina nito ng, Sochon. At hinaplos ang ulo ni Sochon, at ngumiti. At nagsabi ang ina nito ng kailangan mong makasurvive. At nabigla ito sa sinabi ng kanyang ina. At nagsabing, ina, nang may tonong pagtatanong at tiningnan ng ina nito na katabi ang kanyang ama. At nagsabi ang ama nito ng ay pangako mo sa amin na makakasurvive ka. At nagsabi si Sochon ng, ama, saan kayong lahat pupunta? At sinagot lang ito ng ama nito ng ay pangako mo sa amin yan. At sumigaw si Soyul ng, ina, sabay taas ng kamay na pilit pinapanatili ang ina nito. At sumigaw din si Sochon ng, ama hintayin mo kami, at itinaas din ng kamay na pilit pinapahinto ang ama nito. At sumigaw si Sochon ng, ina, 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 at nagising ito, na naginip pala ito, at napasabi ng at nagsabi ng, shoot, nakatulog ako. Wala pang 5 araw simula na makita ng sarili kong mga mata ang brutal na pagkamatay ng aking ama at ng mga taong nakatira sa Shuaozhou. Isang akong walang silbing bastardo na wala man lang nagawa kundi ang tumakbo at hindi ko dapat ulit ibaba ang guard ko. Habang nanginginig ang bunso nitong kapatid sa ginaw at nagsabing, kuya, giniginaw ako. At nagsabi ang bunso nitong kapatid ng, kailan tayo makakauwi kuya? Gusto, Soyul makita, si mommy. At hinawakan ni Sochon ang kamay ng kanyang kapatid at bumubuga ng hininga para mainaita ng kamay na kapatid nito. At nagsabing, malapit na tayo, okay? Ang naalala ni Sochon ang sabi ng ina nito sa panaginip na nagsabing, dapat makasurvive ka. At napasabi si Sochon ng, ina, ang ina na nakita ko sa panaginip ko ay parang totoo. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Siguro ay, ngunit huminto ito. At nagsabing, hindi, huwag kang mag-isip ng ganyan, hindi yan mangyayari. At nabigla sila nang may narinig silang kaluskos sa may kakahuyan. At inilabas ni Sochon ang kutsilyo nito at itinutok sa lugar kung saan narinig ang kaluskos. At may lumabas na kamay sa may kakahuyan. At nang makita ni Sochon ang kamay ay pinagpawisan ito. Ngunit nang lumabas na ang tao at nagpakita, ito pala ang Uncle Gong nila. Na nagsenyas ng kamay nito ng huwag maingay. At nagsabing ako ito. At nagsabi Sochon ng nag-aalala kami kasi kalahating araw na. At napasabi ang Uncle Gong nila ng kailangan nating magmadali dahil sinusundan nila tayo. At napasabi si Sochon ng kagad? At sinagot ito na Uncle Gong nila ng oo, kaya dapat magmadali na tayo. At nagtanong si Sochon ng saan naman tayo pupunta? At sinagot ito ng Uncle Gong nila ng sa Hengshui. At kahit gaano man ka walang awa ang mga halimaw na mga iyon ay hindi pero nila tayo matutunton doon. Ilang sandali lang ay merong tao na nagpakita sa lugar na pinagmula nila Sochon. At sumanya sa mga tao nito na sundan ang mga bakas ng mga ito. At ipinakita na umaakyat sila Sochon papunta sa ibabaw ng mundo. Napahinto sila nang may napansin silang may sumusunod sa kanila at napalingon sa baba at nagsabi si Sochon ng, sila ba yon? At sinagot ito ng Uncle Gong nila ng mga nasa 10 sila, malapit na sila sa atin at dahil ito sa akin. Dapat magmadali na tayo bago pa ulit mag-snow. At nagsabi si Sochon ng, Uncle, ginawa mo na ang makakaya mo. Ako din, may natutunan din akong martial arts. At kung mamamatay akong isang martial warrior, ay dapat mamamatay akong lumalaban para sa buhay ko. At inilabas nito ang kutsilyo nito na may desididong mga mata. At biglang inilagay ng Uncle Gong nito si Soyul sa likod ni Sochon na ikinagulat ni Sochon. At nagsabi si Sochon ng, Uncle. At nagsabi ang Uncle Gong nito ng, susunod ako sa inyo. At hinugot ang espada nito. At tiningnan si Sochon at nagsabing, huwag kang mag-alala. Ako si Gong Yachong, hindi ako isang mahinang lalaki. At sinagot ito ni Sochon ng, pero. At nagsabi si Gong Yachong ng, bilis at umalis na kayo. At may sumigaw ng, ayun sila at may nagsabi din ng, na-corner na natin sila. At nagsabi si Sochon ng, Uncle, patawarin mo ako. At umiiyak na tumatakbo habang buhat mukha sa likod nito si Soyul. At nang nakaabot na sila sa tuktok na bundok, ay may nakita siyang tao na may suot na damit na may simbolo ng Jin family. At iyon ay ang team ng ating bida na kakalabas lang sa isang kubo. At napasabi ang mga ito ng, nang makita ng mga ito ang mga bata. At napunta kwento sa ating bida na nagsabing, tara na at aalis na tayo. At nagsabi ang isa sa mga warrior ng, ha? Sa ganitong panahon,
Kahit ang mga kabayo ay hindi kikilos sa panahong ito. At nagsabi din ng isang warrior nito ng, oo, tapos paano naman yung mga bata na yan? Habang nakaturo sa mga bata. At nagsabi lang ang ating bida ng, iwan na lang muna natin ang mga kabayo at umalis na tayo habang nakaturo sa daan. At nagsabi ang isa sa mga tao nito ng, sa tingin ko pinakamagandang umalis bukas ng umaga. At nagsabi din ng isa ng, oh, papunta na dito ang bata. At napasabi ang ating bida ng, oh, tang na. Sabi ko, alis na tayo. Bilis kunin nyo na ang mga gamit at gisingin nyo na rin si Hyuk Mujin. At nagsabi ang isa sa mga tao ng ating bida ng, bakit ganyan ka? At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, ano ba ang pinagtataka ninyo? Halata namang merong mangyayari ngayon. At nang nakalapit na si Solchon sa mga kasamahan ng ating bida ay umiyak ito na ikinagulat ng mga ito. At napasabi ang ating bida ng, sa tuwing nararamdaman ko itong nakakabahan ng pakiramdam na ito ay. At napasabi ang ating bida ng, yung tunog na iyon ay palagi kong naririnig nang may tumunog na system notification. At may dumating, at iyon ay ang mga humahabol sa bata. Na merong mga dalang mga machete, at napaha ang mga ito nang makita ng mga ito ang team ng ating bida. At napasabi ang isa sa kasamahan ng ating bida ng, nang mapansin nitong merong mga taong dumating. At merong quest notification na lumabas na nagsasabing, merong quest na hindi ine-expect na nagsimula na at napasabi ang ating bida ng, oh, alam ko talagang may mangyayaring ganito. Tang na, talagang mangyayari ito. At ang quest ay tinatawag na, Survivors of the Shuojo Region. At ang laman ng quest ay nagsasabing, ikaw, na miyembro ng Jin family ng Taiyuan, ay nakasalamuha ang mga natirang survivors ng Shuojo Region. At ang iyong task ay dapat labanan ng mga walang awa at di makatarungang mga warriors ng Mount Heng Sword Sect at i-rescue ang mga survivors. At ang rank ng quest ay unexpected at ang restriction ay para lamang ito sa ating bida. At ang objective ay i-rescue ang mga survivors na di pa nakumpleto ng ating bida. At ang reward ay chain quest. At isang question mark na reward. At kapag nag-fail naman ay question mark din ang nakalagay. At nagsalita ang isa sa warrior ng Mount Heng Sword Sect at nagsabi ng ampilyong bata pala ito ng Jin family ng Taiyuan at tumawa. At sumigaw ang ating bida ng magkalat at mag-battle formation. At pumosisyon ng team ng ating bida at tinawanan lang ito ng mga warriors ng Mount Heng Sword Sect. At nagsabi ang nag-lead sa mga ito ng hahaha, maganda ito. Kakaunti lang sila at sumigaw ng patayin silang lahat habang nakaturo ang machete nito sa team ng ating bida. At nabigla ang ating bida dito at nagsabing 10 lahat sila. Ito ay 10 laban sa 5. Makakaya kaya natin ang mga ito? At napasabi ang ating bida ng, oh, tang na, walang masyadong alam ang mga ito sa martial arts at saka wala ding mga karanasan sa pakikipaglaban. Talagang literal na mga bagong recruit lang ang mga ito. Habang pinagmamasdan ng team nito na nanginginig sa takot. At nagsabing, at si Hyuk Mujin ay tulog pa. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, sorry, pero kung ang mga bagay ay hindi papanig sa akin, ay i-abandon ko kayo at tatakbo ako. At nagsabi ang isa sa mga tao ng ating bida ng, ano ang gagawin natin, group leader? Ngunit hindi sumagot ang ating bida. At sumigaw ang nag-lead sa mga warriors ng Mount Heng Sword Sect ng, patayin silang lahat. At umabanti ang mga ito at sumalakay sa team ng ating bida. At nagsabi ang mga kasamahan ng ating bida ng, sumasalakay na ang mga ito. At may nagsabing, group leader, na nanginginig sa takot. At umabanti ang ating bida at nagsabing, umalis sa offensive formation at palitan ng defensive formation. At nagsabi ang isa sa mga tao ng ating bida ng, ha? Ano po ang ibig ninyong sabihin? At may nagsabing, group leader. At pinapatunog ng ating bida ang leeg nito sa pag-stretch at nagsabing, huwag ninyo na ipaulit ang sinabi ko. Ang kailangan lang ninyong gawin ay mag-focus sa pag-block ng mga atake ng mga ito. At huminto ang ating bida at pumosisyon para lumaban. At ipinakita na puro mababa lamang ang mga level ng mga kalaban nito kumpara sa kanya. Level 12 hanggang level 14 lamang ang mga ito. At sa loob-loob ng ating bida ay natatawa ito at nagsabing, tang na, low level lang ang mga ito. Kukunin ko lahat ng mga experience ng mag-isa habang nagpipigil sa pagtawa. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay umubo ng dugo ang isa sa mga warrior ng Mount Heng Sword Sect at napaarg sa sakit. Na ikinagulat ng kasamahan ng ating bida. At merong nalaslas ang tiyan na napaak sa sakit. At nagulat si Solchon sa nasasaksihan nito. Habang niyayakap ang nakakabatang kapatid nito. At ipinakita na lagpasan ng ating bida ang 6 na mga warriors ng Mount Heng Sword Sect. At ang lahat ng mga iyon ay nakatanggap ng mga malalang mga sugat galing sa atake ng ating bida. Na halos mahati ang mga katawan ng mga ito.
At napangisi ang ating bida nang may mga system notification na lumabas na nagsasabing nadadagdagan ng 50 ang merit nito at merong mga experience na nadadagdag sa ating bida. At ang pangsyam na warrior ay nahati ang katawan sa atake ng ating bida at naglanding ating bida sa harapan ng naglid sa mga ito. Na ikinagulat nito, at nagsabi ating bida ng Pierce of the Heavens. At umatake ang kalaban. At merong asul na ikes ang lumabas at napaligiran ng mga alikabok ang paligid sa lakas ng impact na dulot ng atake ng ating bida. At nagulat ng mga nakakita. At nabutas ang dibdib ng kalaban sa lakas ng atake ng ating bida na ikinagulat ng kalaban nang makita niyang nabutas ang kanyang dibdib at napasabi ng UERG. At natambak at nagsabing ang Great Brother ay talaga hahanapin ka at ngunit di nito natapos ang pagsasalita dahil nawala na ito ng buhay. At may berdeng ilaw ang lumabas sa may tinatayuan ng ating bida at napabuga ng hininga at nagsabing, pakiramdam ko ay nabusog ako doon. At tumawa at merong mga system notification ang naglabasan na nagsasabing na eliminate mo ang level 32 na si Hawk Sando. At nakumpleto mo ang unexpected quest. At na-unlock ang chain quest at nakakuha ka ng napakaraming bilang ng experience at merit. Napataas mo rin ang merit mo at fame. At nag-level up habang tinatapik nito ang tiyan nito. At napunta ang kwento sa isang madilim na polydig at meron konting liwanag ang lumabas sa gitna. At merong blurred na mukha ang nakita nito at kalaunan ay nakita nito ang nasa harapan nito at iyon ay si Sochon at Soyul at nagsabi ang dalawang bata ng Uncle Gong. Habang naluluha sa saya at niyakap siya ng mga ito habang panay sabi ang mga bata ng Uncle Gong. At tumingin sa team ng ating bida na nakatayo sa may paanan nito. At makalipas ang ilang minuto ay umupo ito at nagsabing, hindi ko alam kung paano susuklian ang inyong kabutihan at lubos akong nagpapasalamat sa lahat na inyong ginawa at nagbigay galang ito. At nagsabi ang ating bida ng hindi mo na kailangang maging formal. Ginawa ko lang kung ano ang tama habang napasabi ang ating bida sa sarili nito nang napilitan lang akong tapusin ang aking quest. Habang itinaas ang dalawang kamay nito na pinagpawisan sa reaksyon ni Gong Yachong. At nagsabi si Gong Yachong nang hindi lang kayo magaling sa martial arts. At mapagkumbaba din kayo. At nagpakilala ito at nagsabing, ako si Gong Yachong, ay merong valuable na lesson na natutunan sa inyo, at tumawa ang ating bida at nagsabing, maswerte lang ako at kung hindi, ano kaya ang mangyayari? At di nakapagsalita si Gong Yachong at tinignan si Solchon at napayoko ng ulo nito na merong malungkot na ekspresyon. At nagsabi si Gong Yachong nang 5 araw na ang nakalipas, merong isang messenger pigeon ang dumating na may dalang balita patungkol sa gyera, na ang Shuaozhou District ay inaatake na. At merong 100 mga mercenaryo ang inupahan ng Mount Heng Sword Sect, at walang awang minasaker ang mga tao at sinunog ang mga gusali. At seryosong nakikinig ang team ng ating bida dito. At pinagpatuloy ni Gong Yachong ang pagkukwento, at nagsabi ng salamat sa district leader. At sa kanyang mga tapat na mga warriors na binigyan kami ng oras para maitakas ang mga babae at mga bata sa pamamagitan sa pagdaan sa secret passage. Pero nang matuklasan ng mga ito ang pagtakas namin ay hinabol agad kami ng mga ito, tapos ngunit di na nito tinapos ang sinasabi at kinuyam ang kamao sa galit. Naikinabigla ng ating bida at nagtanong ng ilan ang humahabol sa inyo. At sinagot ni Gong Yachong nang hindi ako sigurado pero narinig ko sa isa sa mga tracker nila na kung isasali si Jopal ay nasa mahigit 30 ang mga ito. At napasabi ang ating bida ng 30. At sinagot ito ni Gong Yachong nang oo, tama. Kaya dapat magmadali na tayo at umalis. Ngunit nahintay ito nang sumabat ang ating bida sa pagsabing, okay, hihintayin natin ang mga kasamahan ng mga bastardong iyon. Na may kumpiyansa sa sarili na ikinagulat ng mga kasamahan ng ating bida at ni Gong Yachong. At taas noon na sinabi ng ating bida na dapat ubusin natin ang mga ito. Pero sa loob-loob ng ating bida ay napasabi ito ng kung 30 ang mga ito, ilang experience kaya ang makukuha ko sa mga ito. At nagsabi si Gong Yachong nang, pero sir, pakiusap makinig ka sa sasabihin ko, at biglang sumigaw ang batang si Sochon nang, oo, tama, dapat ang gawin sa mga halimaw na mga ito, ay dapat tatadtere ng pinong-pino. At kung ang martial master na katulad ninyo Great Savior, ang gagawa nito ay, sigurado akong magagawa mo ito. Habang nakatingin lang sa kanila si Gong Yachong at Soyul. At nagsabi ang ating bida ng, oo, tama ka dyan. Ipaghihiganti ko kayo at tatapusin ko silang lahat. At ipinatong ng ating bida ang kamay nito sa ulo ni Solchon, at masayang nagtanong si Solchon sa ating bida ng, talaga ba? At sinagot ito ng ating bida ng, a man's word are the same as 8,000 gold, na ang ibig sabihin ay, ang pangako ng isang lalaki ay may napakalaking halaga. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, talagang uubusin ko ang mga ito para makapag-level up ako.
At yumuko si Sochon sa ating bida at nagsabing, "Thank you. Thank you so much." At nagsalita si Gang Yachong at nagsabing si Joe Paul ay isang martial master na nakaabot na sa peak realm. At kaya nang makita ito ng aming branch leader ay tinanggap na nito ang pagkatalo nito at inutusan akong tumakas kasama ang mga tao at di pa kasali na ang lahat ng mga nakalaban nito ay pinatay nito ng napaka-brutal na halos di na makilala. At napasabi ang ating bida ng "Phew" at tumayo at nagsabi ng "Sochon." At sinagot ito ni Sochon ng "Yes, senior brother." At nagsabi ang ating bida ng parang mas importanteng samahan kita at ang iyong kapatid papunta sa main family. At para bang minamadali ko ang mga bagay-bagay, di ba? At di ganun kaayos ang pakiramdam ko dahil nakakuha ko ng injury sa laban kanina, haha. Habang nanginginig at pinagpapawisan sa nalaman nito. At may pagdududang tinignan ni Sochon ang ating bida at tumabingi ang ating bida at nagsabing isa itong internal injury na ikinagulat ni Sochon. At pasigaw na sinabi ng ating bida na, "Tara na at bumalik sa main family. Maghanda ang lahat at aalis na tayo." At hinawakan ni Sochon ang pants ng ating bida at nagsabing, "Great Savior." At sinagot lang ito ng ating bida ng, "Sochon, medyo busy ako ngayon, mamaya mo na sabihin kung ano gusto mong sabihin, okay?" At nagsabing, "Bilis magmadali kayo." At pilit na tumayo si Gang Yachong at napaog sa sakit ng mga sugat na natamo nito sa paglaban kanina. Habang nagsabi si Sochon ng, "Wow, pero Great Savior." At nagsalita si Gang Yuchong at nagsabing, nakalimutan ko kanina, humihingi ako ng tawad sa hindi pagtanong kaagad ng iyong pangalan kahit iniligtas mo ang buhay namin." Habang pilit na pinapalayo ng ating bida si Sochon na nakahawak sa kanyang pants, na umiiyak dahil gusto nitong labanan ng ating bida ang mga pumatay sa kanyang mga magulang at mga tao ng kanilang nayon. Na ipinangako ng ating bida dito, kani-kanina lang. At nagsabi si Gang Yachong na, "Alam kong huli na, at pagbigyan mo kaming malaman namin ang iyong pangalan." At sinagot ito ng ating bida ng, Ako si G." Ngunit huminto ito at napasabi sa sarili ng, "Teka lang, ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin. At baka kapag nalaman ng mga ito ang pangalan ko, hindi kaya gugustuhin ng mga ito na patayin ako." At nagsabi ating bida ng, "Ako si Ho." Ngunit nahinto ito nang may sumigaw ng, "Jin Taekyang, ikaw na bastardo ka." At yun pala ay si Hyuk Mujin na kakagising lang mula sa pagkahimatay sa sampal ng ating bida. At galit na galit ito at namumula ang pisngi dahil sa sampal ng ating bida. At napasabi si Sochon ng, "Jin?" Sa gulat ng nalaman nito. At sumigaw si Hyuk Mujin ng, "Papatayin kita." At napasabi si Gang Yachong ng, "Jin Taekyang." Na nagulat din sa nalaman nito. At umatake si Hyuk Mujin sa ating bida at napasabi ang ating bida ng, "Ikaw na bastardo ka." At sinampal si Hyuk Mujin. At napunta ang kwento na may ipinakita na may isang machete at merong bangkay na katabi nito. At meron pang mga bangkay at ang isa sa mga bangkay ay merong malaking buta sa katawan na gawa ng ating bida. At napasabi ang leader ng mga ito ng, habang nakatingin sa mga katawan ng mga ito. At nagsabing, "Interesting." At napangisi na para bang nai-excite. Sino kaya ang lalaking nagsabing interesting at bakit kaya ito napangisi na para bang nai-excite nang makita ang bangkay ng kasamahan nito? At kaya naman kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.